magandang tanghali, magandang araw, hapon o gabi man sa ating mga katekis na manonood o nanonood po ngayong gabi no, ng ating webinar. Hi and hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? I hope ay may maganda po tayong weekend, okay ang ating mga benta, okay ang ating mga customers, no? And by the way, it's another webinar topic na naman po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Alright? So feel free na mag-comment, na mag-suggest or any ideas, ay feel free na gamitin ang ating comment box para ito ay iparating sa atin. Okay? So ngayong araw na ito sa ating webinar ay pag-uusapan natin ang usaping relasyon. Wow! Big word, relasyon. Alright? So without further ado, let me just share my few slides no, to start ang ating webinar topic. Handa na ba kayo mga katekis? Okay, kasi ako handang-handa na, ready na akong marinig din ang inyong mga komento patungkol sa relasyon na pag-uusapan natin. So yeah, ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito mga katekis ay syempre yung tinatawag nating hashtag relationship goals. So sino pa bang hindi makakaalala, no? Kasi sikat yung mga hashtag na yan, yung mga couple shirts, di ba? Especially sa mga magjowa, di ba? Yung may mga relationship goals na tinatawag. But this time, no, ang ating relationship goals na pag-uusapan ay patungkol sa ating pagnenegosyo. Okay? So bago tayo magtungo sa ating unang usapin ay narito muna ang ating mga layunin ngayong araw na ito. So unang layunin natin ay malaman ng iba't ibang klase ng relasyon sa usaping pangnegosyo. Pangalawa ay matukoy natin ang kahalagahan ng mga magandang relasyon sa ating mga mamimili at mga ahente. Yes, hindi lang customers, pag-uusapan natin yung ating mga ahente rin, no? Pangatlo ay matandaan natin yung mga paraan sa pagpapanatili pa ng isang mahaba at positibong relasyon sa ating negosyo. At ikahuli, no, na layunin natin ngayong araw na ito sa ating webinar ay mapahalagahan natin yung ating mga kasanayan o skills na matututunan sa pagpapaunlad ng isang relasyong pang negosyo. Again, it's all about relasyong pang negosyo ha. So hindi relasyong pang personal. Okay? So set aside muna natin 'yon. We'll talk about today ang mga klase ng relasyon sa ating tindahan. All right? So before tayo magtungo doon sa ating unang layunin, gusto ko munang makita no o mabasa diyan sa ating comment section kung ano yung inyong feelings, no? Ano ang feeling mo sa aking mga sitwasyon na ipapakita o inyong mababasa sa inyong screen. Okay? So all you have to do is just comment diyan sa ating comment box. Ano yung mararamdaman mo? No? Once na ma-experience mo yung situation na aking ipapakita dito sa aking slide. Alright? So ang unang sitwasyon, habang natutulog ka, biglang may bumili. Ano yung mararamdaman mo? Sige nga, patingin nga dyan sa ating comment section. Ano ba yung mararamdaman ko? Halimbawa, natutulog ako sa tindahan ko. Halimbawa, tanghaling tapat. Tapos biglang may bumili. Alright? Dito naman sa ikalawang sitwasyon, ano ang feeling mo? No? Kapag na-experience mo to. May nangutang, pero nagbabayad naman agad. So nangutang siya ngayong araw na ito, pero kinabukasan nagbabayad naman nagbabalik naman. So ano yung pakiramdam mo doon? Patingin nga dyan sa ating comment section. Pangatlo, ano magiging feeling mo kung paulit-ulit na nagtatanong ng presyo sa'yo? O may isang tao o customer na paulit-ulit na nagtatanong ng presyo sa'yo. Paano kung na-experience mo yung ganyang sitwasyon? Ano ang feeling mo? Ano yung magiging pakiramdam mo? Patingin nga dyan sa ating comment section. Alam mo, gusto ko na excited na rin ako makita yan o mabasa yung mga komento o yung mga nararamdaman nyo once you experience these things, no? Yung mga situations na to. Patingin. Oo, para malaman din natin no, yung pulso ng bayan, okay, ng ating mga katekis. Dito sa ikaapat na sitwasyon, ano yung feeling mo kung merong bumili ng yelo sa tindahan mo at nag-abot ng 1,000?
Ano yung nagiging feeling mo kung merong bumili ng yelo at nag-abot sa iyo ng 1,000 para pambayad doon sa binili niyang yelo? Si Celine minsan, ito si Celine yung kasama ko, minsan, yan, tawa-tawa lang yan, ganyan. Pero kayo, ano yung magiging feeling nyo kapag ganun, kapag na-experience nyo yan? Or nai-experience nyo yan? At sa huli, itong huling sitwasyon natin, ano yung feeling mo kung nagpa-deliver ka, no? Laging on time yung delivery mo. Ano yung feeling mo? Comment nyo dyan sa ating comment box para ating mabasa yan at pakita. Kaya kung nagpapa-deliver ka parati online or nagpasuyo ka sa kapitbahay mo na bumili ka o nagpa-deliver ka ng mga paninda mo sa iyong tindahan tapos on time dumarating, ano yung mafe-feel mo? Alright, sige. So I think yung mga komento nyo dyan sa ibaba ay syempre yan yung mga pakiramdam natin, no, sa tuwing na-experience natin itong mga sitwasyon na ito. At itong mga sitwasyon na ito na inyong mga nababasa, these are the most frequent situations na madalas natin nai-experience, no, sa araw-araw o walang araw sa isang linggo na hindi natin ito nai-experience sa ating tindahan, no, which involves our emotion, 'di ba? So yung pakiramdam natin, may involvement dito sa mga sitwasyon na ito. Halimbawa, yung iba sa atin marahil kapag laging on time ang delivery, ang feeling na masaya tayo, 'di ba? Okay tayo. Yung iba naman sa atin, pag na-experience natin yung may bumili ng candy tapos nag-abot ng 500 pesos sa atin, yung iba sa atin marahil naiirita kasi wala pang barya umagang-umaga, 'di ba? And these emotions, yung mga emosyon na nararamdaman natin mula dito sa mga sitwasyon doon sa ating na-experience everyday sa ating tindahan is something na bumubuo sa kung anong klase ng relasyon yung maaari natin ipakita o naibibigay sa ating mga customers. Alright? So yan yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito, no? Yung relasyong pangnegosyo na kung tawagin natin. Okay, yung mga ano nga ba itong relasyong pangnegosyo na tinatawag? So ito yung isang relasyon na nabubuo sa pagitan ng nagbebenta at bumibili, no, ng ating produkto o serbisyo. So yun yung kanina natin ginagawa, 'di ba? Tinitest natin yung ating mga sarili given that these are the situation, positive or negative, no? Ito yung emosyon na nararamdaman natin. And sometimes these emotion ito yung bumubuo sa kung anong klaseng relasyon ang binibigay natin sa ating mga customers. Maaaring positibo o maaari ding negatibo. Alright? So, etong relationship natin na ipinapakita, no, o ating ibinibigay sa ating mga customers, sometimes nag-iiba-iba yan, no? Iba-iba yung klase ng relationship na ating ipinaparamdam sa ating mga customers. Depende rin sa kung anong klase silang mga mamimili. No, marahil merong iba sa atin ang klase ng mga mamimili ay mga working nanays, 'di ba? May iba sa atin na kung saan yung mga working nanays, ang treatment natin, ang kind of relationship natin sa kanila is sometimes ano tayo, mahilig tayong makipag-usap kasi alam mo 'yun, since parang kumustahan, 'di ba? At sila yung mga madalas nating nakikita o o nakakasalamuha na bumibili sa ating tindahan. So sometimes maayos yung pakikitungo natin sa kanila. May iba naman tayong mga klase ng customers na halimbawa ang mga lalaking pataas. 40 pataas ang kanilang edad, 'di ba? May iba naman sa atin na ang klase ng mga customers natin sa isang linggo, meron tayong most of the time, ang mga mamimili natin ay edad 60 pataas. Ito yung halimbawa na lalo na kung magkakapit bahay lang, kung malapit lang
yung tindahan o isang hakbang lang yung tindahan mula sa kanilang bahay. Sometimes may mga ganyang klase ng mamimili. And sometimes iba rin yung klase, yung treatment natin, yung iba rin yung klase ng relasyon na ibinibigay natin, 'di ba? Minsan mas magalang tayo sa kanila kasi alam natin na mas matanda sila sa atin, 'di ba? So sometimes that kind of relationship is iba doon marahil sa mga estudyanteng may online class na bumibili naman sa atin. 'Di ba? Na wala pag bumili sila, okay na 'yun. Yun lang yun. I mean, walang any kind of relationship na na tayo ipinapakita compare sa halimbawa mga working nanays na pinakausap natin, sa mga edad 60 pataas na ginagalang natin. Sometimes sa mga bata pag bumili tapos na 'di ba? O kaya naman sa mga may mga klase tayo ng mamimili na mga construction worker, lalo na kung ang tindahan natin ay malapit sa isang pagawaan, sa isang building na ginagawa, 'di ba? O kaya naman may mga klase tayo ng mamimili, katulad ng ating mga ahente no, sa tindahan club. 'Di ba? Nagiging customers na din natin sila eventually, 'di ba? Pag magde-deliver sila sa atin, 'di ba? Sometimes kapag nauuhaw o nagugutom, sa atin na sila bumibili ng kanilang makakakain. And itong mga klaseng ng mamimili na nai-experience natin everyday. Sometimes nag-iiba rin yung klase ng relasyon na ipinapakita natin sa kanila dahil iba-iba sila ng set, iba-iba sila ng grupo na kung saan tinatawag natin itong customer segments. No? So when we say customer segments, ito yung grupo ng ating mga mamimili base sa partikular na katangian, ng kanilang kaugalian, ng pangangailangan o ng kanilang kinahihiligan. So basically, the customer segments itself ay mga group of your customers, no, na pwede mo silang actually walang pamantayan, no, sa paggugrupo. Walang specific na pamantayan sa paggugrupo ng iyong customer. Maaaring igrupo mo sila sa kanilang kasarian, sa kanilang edad, sa kanilang trabaho, 'di ba? Sa kanilang posisyon o profession. 'Di ba? So yan yung mga customer segments natin tinatawag. And these customer segments ay iba-iba yan. And that's why since iba-iba yung ating mga customers na na-experience everyday sa ating mga tindahan, iba-iba rin yung klase ng relationship na ating ipinapakita sa kanila. What? So I'll give you an example maya-maya ng kaunti. Okay? So ngayon ay dako muna tayo sa ano nga ba yung mga klase ng relasyon ang pwede nating ma-experience o madalas nating nararanasan sa ating mga tindahan. So unang klase ng relasyon sa negosyo ay yung tinatawag natin transactional. So when we say transactional, ito yung mga short term lang, 'di ba, yung kaating relationships, yung it's purely business. No, mamaya ipapakita ko sa inyo yung concrete example ng transactional relationship natin tinatawag. At minsan madalas na-experience natin itong isang klase rin ng relasyon sa ating negosyo, yung tinatawag nating personal or personal having a kind of personal relationship to our customers. And ito medyo long term yung ating nagiging transaction sa kanila. May emotional connections and at the same time beneficial, no, sa bawat side. Beneficial in a way na parehas tayo nakikinabang ako bilang isang bilang isang may-ari ng tindahan kasi sa akin ka bumibili parate, at nakikinabang din ang ating mga customers, no, ang ating customer segments dahil napupunan yung kanilang mga pangangailangan at kanilang mga kagustuhan. 'Di ba? So, it's a win-win situation kapag personal, beneficial siya in a way sa bawat isa. Okay? So, mapapansin niyo no dito sa dalawang klaseng relasyon sa negosyo, very distinctive yung kanilang pagkakaiba. Okay? Actually, marami pang possible na kinds of or class ng relationship ang pwede nating ma-experience, but these two na aking ipinapakita sa inyo o aking binabanggit ay madalas nating naranasan o na-experience on a daily basis sa ating negosyo. Okay, so here's an example. So yung relasyong
pang-negosyo kung ating tawagin. So ito yung binanggit natin kanina, may transactional, may personal. Halimbawa sa customer segment, no? Merong mga estudyante, yung kanina pinakita natin, ang madalas na bumibili sa atin, mga estudyanteng may nag-online class. 'Di ba? So yung mga bata, halimbawa in general, sa ating transactional, ayan ang ating customer segment. Kadalasan transaction natin sa kanila, bibili sila, then abot ng bayad, then tapos. Ganun lang. Pero kapag personal, halimbawa, mga ahente natin, yung mga ahente nagde-deliver sa atin, sa ating mga tindahan, tingnan natin yung klase ng transaction natin sa kanila. So, papansin nyo, pag bumili sila sa atin, syempre, merong magkakausapin or tatanungin tayo or may involvement, may conversation na na-involve doon sa kanilang pagbili kasi mga ahente natin na sometimes nag-lead siya into something na parang, ay, instead of billing niya, parang, hindi, okay na yan, libre ko na lang yan sa'yo bilang isang may-ari ng tindahan. And sabi ako personal, as personal, personal experience, no? May mga ganito, like, pag nagde-deliver ng mga soft drinks, for example, no? Pag nakikita natin yung mga ahente natin na pagod na pagod, alam natin na it's part of our, it's part of our kita, it's part of our benta, pero sometimes naiisip natin, since merong personal involvement, personal relationship na na-involve, no? Na business related syempre. Ay sometimes inaano, kumbaga ano lang, maliit na bagay lang eh. So binibigay na natin kadalasan na naglilit siya na instead of piling niya, hindi, libre ko na lang yan sa'yo kasi bihira lang naman itong mangyari. Kasi may personal relationship na involved. Okay. Here's another example. Okay. So sa relasyon pang negosyo, meron tayong transactional, meron tayong personal. Ano yung customer segment natin halimbawa sa transactional? Paano kapag halimbawa ang mga ahente natin naging transactional na sila? 'Di ba? So bibili, babayad, 'di ba? Kasi 'di ba, to be honest, sa isang tindahan, lalo na kung isa kang malaking tindahan, honestly speaking, hindi lang naman isa ang agents natin. Hindi lang naman isa ang ating mga possible na maging ahente. Maaaring maging iba-iba yan. 'Di ba? And since iba-iba yung ating mga ahente, meron dyan na hindi lang personal, may iba na very few lang yung personal yung relationship natin, pero most of them na ating nakakasalumuha ng mga agents, very transactional lang. Yung kanina, yung nabanggit ko sa'yo na parang pag nag-order or pag bumili sila sa'yo, yung customer mo na yon, magbabayad na sila. And then tapos, there's no other personal relationship involved. Transactional lang. 'Di ba? So 'yun, 'di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na very specific na kapag agent natin halimbawa na experience natin every day ay personal relationship kagad yung ma-experience natin. No, kasi iba-iba yung maaari, again, babalik tayo sa aking binabanggit kanina. Maaaring nag-iiba yung ating relationship sa ating mga customers base sa emotion na ating na-experience mula sa kanila. Maya-maya ng konti, ating pang pag-uusapan yung mga yan. Right? So ito another example naman for personal transactions, no? Or personal relationship. Ang customer segments ko naman ay, o aking grupo ng mga mamimili ay mga working nanays. 'Di ba? So dito naman, bibili si nanay, magkikipag-usap tayo o magkikipag-chikahan sa atin, 'di ba? Magkikipag-kumustahan. Tapos minsan ang ending dinadagdagan natin. Ito na-experience ko 'to madalas, no, kapag sa tindahan namin. Kapag may bumili, no? Pag may bumili na halimbawa magluluto siya ng adobo, magbababad ng pork, ganyan. Yung tipong bibili lang, makikipag-usap, ay pagpalagayan ng loob. Tapos ang ending, since natutuwa ka sa kanya, ending, dinadagdagan mo yung binibili niya. I mean, dagdag lang, alam mo na hindi ka naman malulugi, di ba? Like for example, nagdagdag ka lang ng isa o dalawang pirasong kalamansi mula doon sa kanyang binili.
'di ba? It's something na merong involvement na may involved na emotion, na personal relationship doon sa mga mamimili. Kasi maybe it's a frequent customer mo na talaga sila na bumibili sa iyong tindahan, 'di ba? So, merong ano, gano'n, merong gano'ng klaseng relationship na nakapalagayan mo na ng loob in a way. So, those are the two types no na relationship na ating pinag-uusapan dito, yung transactional, it's one way na bibili tapos bayad kagad and then end. And there's a personal na kung saan bibili tapos may mga usap-usapan ng kaonte and then ang ending medyo since nakapalagay natin na loob, okay, ito yung tagdag o kaya free na natin. 'Di ba? So ito yung mga kadalasan na experience natin. Muli ako po si Lay mula po sa Happy Noy at marami pong salamat sa panonood at pakikinig mga negosyante, mga ka-techies natin. Have a great day sa lahat.